Peace be with you, the name our Lord Jesus Christ. Our topic for tonight, God is true treasure. If you will make reconciliation for the covenant of God, God is a true treasure. If you will make the reconciliation for the covenant of God, this is our topic. God is a true treasure. Forever, but God gave a treasure is forever. God is true treasure, and then the giving everlasting. Life. Give treasure the eternity, and here God gave a treasure. God is a true treasure. Our topic. Ang Diyos po ang tunay na kayamanan. Yun po yung ating paksa. Ang Diyos po ang tunay na kayamanan. Kasi pagka siya yung kayamanan mo, bibigyan ka ng kayamanan ng Diyos dito sa lupa, bibigyan ka pa ng kayamanan sa sa buhay na walang hanggan, ganun. So that God is a true treasure, not on here the treasure in the words. Treasure in the words is primary only. Secondary treasure here is a primary treasure there in the eternity, giving God the eternal life, and then treasure there is forever, gave the Father God. God is a true treasure. Ganun po, yun po yun. Siya po talaga yung tunay na kayamanan, yung Panginoong Diyos. Kasi kung yung kayamanan kasi rito, sa lupa, lumilipas yun eh. Lumilipas yung mga kayamanan sa lupa. Pero nagbibigay pa rin siya ng kayamanan sa dito. Dito sa sanlibutan, nagbibigay pa rin siya ng kayamanan dito. Basta sumusunod ka lang sa kanyang utos. Siya nagbibigay, siya yung kayamanan mo, tapos bibigyan ka pa ng kayamanan dito, tsaka doon sa eternity, ganun. Kasi siya yung tunay na kayamanan. Kasi ang Diyos. Pero siya talaga yung tunay na kayamanan, kasi pagka siya yung kayamanan mo, bibigyan ka ng kayamanan dito sa lupa, bibigyan ka pa ng kayamanan sa langit, ganun. Pero kailangan hindi mo kayamanan sa lupa, ganun. Kasi hindi makapagliligtas yun eh, yung mga kayamanan sa lupa. Ang Diyos kasi ang tunay talagang kayamanan. Pero yung mga kayamanan dito sa sanlibutan, kanya rin yun, bibigyan ka. The reconciliation for the covenant of God. Ganun. Pag sumusunod, bibigyan ka ng kayamanan sa lupa, tapos siya pa yung kayamanan mo, tapos o meron ka pang kayamanan doon sa eternity, ganun po, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya siya yung true treasure about God, ganun. Kasi siya talaga yung kayamanan, no? Kahit na, sabi ng banal na kasulatan, sabi rito, kahit na hindi siya yung Diyos mo, yung iba, alimbawa, hindi siya yung Diyos mo, no? Hindi yung pakilala yung Diyos. Kanya rin yung kayamanan, siya rin yung nagbibigay ng kayamanan sa mga naliligaw ng landas, ganun.
Pero siya yung tunay na kayamanan, yung Diyos talaga. Ganon siya po. Kayamanan ng Diyos yung tao, kayamanan din tayo ng Diyos. Ganon. Kayamanan tayo ng Diyos, yung mga tao, tapos siya rin yung tunay na kayamanan, yung Panginoon. Ito sabi ng Panginoon, no? Kasi kahit na hindi mo siya Diyos, sa Kanya rin galing yung kayamanan mo, eh. Kasi nung una pa, nilalang na ng Diyos yung langit at lupa, di ba? Andiyan dyan na yung ginto. Andiyan na yung pilak, andiyan dyan na. O, minimi na lang ng minero yun, eh. Ginagawang ginto o pilak. Pero kanya rin yun. Kahit na sabihin mo hindi siya yung Diyos mo, kanya galing yung kayamanan mo. Pero ang Diyos talaga ang tunay na kayamanan. Siya talaga. Kasi pag wala kang Diyos, hindi ka maliligtas, eh. Di ba? Pag wala kang Diyos, hindi ka maliligtas. Kaya siya yung tunay na kayamanan. Tapos kayamanan niya rin yung tao. Ito ang sabi po ng banal na kasulatan. Kahit na hindi mo siya Diyos, di ba? Halimbawa, hindi po siya kilala, siya pa rin yung nagbigay sa inyo ng kayamanan. Kasi nung nilalang nga yung langit at lupa, kanya na yun. Siya na yun, eh. Kanya na lahat yung nandiyan dyan, eh. Yung ginto, kung ano-ano dyan, copper, zinc, aluminum. O, minimi na lang ng tao yun, eh. O, di ba? Minimi na lang para gawing ginto, pilak, tanso. Kasi nung una pa, nilalang niya na yung langit at lupa, nandiyan dyan, eh. Kaya kahit na hindi siya yung kilala mong pang Diyos, kanya rin yun. Ganun po. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kaya therefore God is a true treasure. Ito po sabi ng banal na ginagamit mo pa yung kay Baal, eh. Kasi nung una pa, nilalang na ng Diyos yan. Nandiyan na lahat yan, eh. Kanya yun. O, basahin ko sa inyo muli. Sapagkat hindi niya nalalaman na ako nagbigay sa kanya ng trigo at ng alak at ng langis. At nagpaparami sa kanya ng pilak at ginto na kailang ginagamit kay Baal. O, kung ginagamit mo kay Baal, diyan sa rebulto dyan. Ganon. Kanya rin yun. Kasi noong una pa, nilalang niya yun, eh. Siya yung tunay na kayamanan yung Diyos. Siya po. Kasi kung wala kang Diyos, hindi ka magkakaroon ng kayamanan, hindi ka maliligtas. Oh, kasi siya yung tunay na kayamanan. Pag sumunod ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, lahat ng mga kayamanan sa lupa na lumilipas, bibigay sa'yo ng Diyos. Tapos, bibigyan ka rin ng Diyos ng kayamanan na hindi lumilipas. Ganun. Ganun po. Kasi kailangan siya yung kayamanan mo. Kasi pagka sa'yo yung kayamanan mo, yung Diyos, ibibigay niya sa'yo lahat yung mga kayamanan sa sanlibutan, at saka dun sa eternity. Tapos may buhay na walang hanggang ka pa. Ganun po. Kaya siya yung tunay na kayamanan. Kasi pag wala kang Diyos, hindi ka maliligtas, mapapahamak ka, gagawa ka ng kasamaan, di ba? Gaya sabi rito ng banal na kasulatan dito. Dito sa may mga awit 14:1. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. O sino, sabi ng mangmang, nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak, sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. O pag wala kang mabuti, wala kang Diyos, mapapahamak ka nun, eh. Yung namumuhay ka lang ng ganun, wala kang Diyos. O, magkakaroon ka nga ng kayamanan, pero wala kang Diyos. Yung tunay na kayamanan, yung Diyos talaga ang tunay na kayamanan, eh. Siya ang tunay na kayamanan, siya yung nagbibigay ng kayamanan. Ganun po, siya yung tunay na kayamanan. Tapos kayamanan din ng Diyos yung mga tao, ganun. Kaya nga sabi ng Diyos dito, ito sabi ng Panginoong Diyos dito. Kasi siya rin yung nagbibigay talaga ng kayamanan, eh. Sabi nga, hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng yan ay pawang idaragdag sa inyo. Di ba sabi niya? Nagbibigay rin siya ng kayamanan sa lupa at saka sa langit. Pero siya nga yung tunay kayamanan, eh. Kailangan unahin mo muna siya, eh, para magkaroon ka ng
kayamanan sa lupa saka sa langit. Kasi siya nagbibigay, ito sabi po ng banal na kasulatan dito. Sa Mateo 6:32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghanap ng mga hintil. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ayan o. Tatapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O idadagdag ng Diyos yung kayamanan sa lupa, di ba? O sabi niya rito. Siya yung kayamanan muna. Pagka siya yung kayamanan mo, dagdag na lang yung treasure in the words. Ganun po. Pero siya talaga yung tunay na kayamanan. Kasi pagka may Diyos ka, maliligtas ka. Ganun. Pagka walang Diyos, di ba, sabi sa mga awit, sila na nga pahamak. Sabi ron, di ba? Kaya siya yung tunay na kayamanan kasi siya nagbibigay nun eh. Basahin ko sa inyong muli dito. Kasi idaragdag niya lang yun eh. Pagka yung idaragdag lang sa tao yun pagka yung may sumusunod ka sa kanya tapos may pananampalataya ka. Idaragdag lang sa tao yung makayamanan. No? Dito sabi rito, di ba? Dito sa may Mateo 6:32. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Datapat, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. O yan, idaragdag lang ng Diyos yung mga treasure in hearing the words for you reconciliation of God to you makes the covenant. Ganun. Kung susunod ka makikipagkasundo ka sa Kanya, tapos susunod ka sa Kanyang mga utos. Ganun po. Idaragdag lang siya yon. Hanapin mo muna yung kaharian, sabi niya, di ba? Hanapin nyo muna ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. Ang lahat ng yan ay pawang idaragdag sa inyo. Ganun. Daragdag ng Diyos yun. Yung mga kayamanan, ganun. Ano ba yung kaharian ng Diyos? Ito po yung kaharian ng Diyos. Sabi, di ba, hanapin yung kanyang kaharian, ang kanyang katwiran. O yung katwiran niya, yung utos. Yung utos susundin natin. Yun po. Yung kaharian niya naman, yung tao, yung puso ng tao kung sumusunod ka sa kanya. Paghaharian ka niya, ganun po. Mananan siya sa atin. Ito sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa may Lucas 17:20. Ito yung kaharian ng Diyos na totoo. Maghahari siya sa ating puso kung sinusunod natin yung kanyang katwiran, kaatulan at katwiran. Ganun. Ito po sabi papasok siya sa atin. Kaya siya yung tunay na treasure, yung Diyos. Ito po sabi ng banal na kasulatan sa Lucas 17:20. Palibasa'y tinanong siya ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Ay sinagot niya sila at sinabi, ang kaharian ng Diyos ay hindi na paririto o mapagkikita. Ni sasabihin man nila narito at nariyan, sapagkat narito ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Yun nasa loob ninyo. Yun, nasa loob natin, nasa mga puso ng mga taong sumasampalataya sa Kanya. Yun po yung kaharian ng Diyos, yung puso ng tao. Sa mga puso ng taong sumusunod sa Kanyang utos. Yun po yung kaharian. Yun, daragdag sa atin ng Diyos yung kayamanan sa lupa, sa sanlibutan, saka sa may langit, bibigyan ka ng kayamanan dun. Siya yung mga sa mga taong may utos, dun siya naghahari sa mga taong may utos, ganun po. O di ba yung kaharian ng Diyos doon sa puso, ang kaharian ng Diyos ay nasa inyo, sa mga puso ng taong sumasampalataya sa Kanya. Ganun po. Doon po yung kaharian ng Diyos. Gaya sabi rito sa naghahari siya sa mga tao na mayroong katwiran. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Sa may 2 Samuel 23:3. At sinabi ng Diyos ng Israel, ang malaking bato ng Israel ay nagsalita sa akin.
ang naghahari sa mga tao na may katwiran. O doon, naghahari siya sa tao na may katwiran, yung sumusunod sa kanyang utos. Kasi, yun, susundin natin yung kanyang gawa. Susundin natin yung kanyang lakad. Kaya di ba sabing ganon, naku ang Panginoon na nakikilala mo, na nagsasagawa sa lupa, ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Ayun, kasi yun ang gawa ng Diyos kailangan susunod tayo sa kanyang mga hakbang Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Ayun ang ginagaya ko sa Diyos yung gumagawa siya ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Ako, pagka meron ako, o hindi ako nagkakait sa mga dapat pagbigyan, ganun po. Kasi ganun yung dapat ginagaya natin yung kanyang gawa. Siya yung iba dyan, di ba? Bilyonaryo na kung mag-donate, no? Parang kakaparanggot. Gaya yung nakababalitaan, di ba, kung sino bang senador yun? Yung merong ayuda, yung nagkaroon ng pandemic, di ba? Nagbigay ng donation kung ano doon, no? Yung senador yun Ayoko nang panggitin yung pangalan Makunat. Yung Diyos, nagsasagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Ito yung sinusunod ko sa Diyos Gumagawa siya ng kagandahang loob, katulan at katwiran Kasi, di ba sabi, magsilakad, sumunod tayo sa kanyang mga hakbang. Kaya ginagawa ko to pagka meron akong pera. Iba dyan bilyonaryo na kung mag-donate, di ba? Parang dinonate yata kung ano yung pananim lang. Ito ang ginagawa ng Diyos kasi kailangan ganito yung gagawin natin. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Sapagkat ang mga bagay na ito ay nalulugod ako, sabi ng Panginoon. Yun, nalulugod siya doon siya yung gumagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Pero iba dyan, di ba? Ang hintay ng masama po. Siya, gumagawa siya ng kagandahang loob. Ganun. Kaya yung mga, meron dyan senador, nag-donate ng pandemic ano lang din, parang pananim lang yung dinonate kamuting kahoy yata. Nabalita ako sa social media Kailangan kung para naghahari sa puso mo yung Diyos, sumusunod ka sa utos niya, meron kang katwiran niya, ginagawa mo rin yung katwiran niya. Kasi siya yung nagsasagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Kagandahang loob pa yun, dinonate mo kung ano lang yun. Senator Pena, bilyonaryo yun noong pandemic. Ayan, kailangan gagawin natin to para yung Diyos naghahari sa ating puso. Siya yung, ang kayamanan natin yung Diyos pagka gumagawa tayo ng kanyang utos. Siya yung kayamanan natin. Gaya sabi rito sa sa may 44:28 ng Ezekiel. Kailangan gagayahin natin yung gawa ng Diyos kasi siya yung gumagawa ng kagandahang loob, katulan at katwiran. Yung katulan naman, ibig sabihin nun, hindi ka nandadaya sa kapwa. Pinipares yung hindi ka nanluloko, ganun. Yung kagandahang loob naman, yung nagbibigay ka sa mga duka, ganun. Yung nasa katwiran, halimbawa, nagpapatrabaho ka, ganon. Yung katwiran naman, yung tamang sweldo, ibibigay mo, ganon. Kasi yun yung nasa katwiran Kaya ang gagawin mo yung nasa katwiran. Ganon po. Ito sa may sabi sa kasi siya yung nagsasagawa ng kagandahang loob katulan at katwiran. Siya yung kayamanan natin, di ba? Yung Diyos. Siya yung topic natin Siya yung kayamanan natin, di ba? Ito po sa Ezekiel 28. Siya talaga yung kayamanan, yung Diyos. Kasi pag siya yung kayamanan mong una, yung bibigyan ka ng Diyos ng kayamanan dito sa sanlibutan, saka doon sa langit. Tapos may buhay na walang hanggang ka pa. Nga lang, yung kayamanan na binigay sa iyo ng Diyos dito, huwag mong paglaga ka ng pag-asa kasi lumilipas yun
First about the God, your treasure. Ganun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Kayong kayamanan ng Diyos. Ito po sa Ezekiel 44:28. At sila hindi magkakaroon ng mana. At ako'y kanilang mana. Ayun, yung Diyos yung kayamanan mo, mana. Ay, ganun. At hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. Ako ay kanilang pag-aari. Ayun, sila siya yung pag-aari mo number 1, yung mana mo, ganun. O hindi yung mga ganun. Siya muna yung una. Sabi rito ng Diyos. Siya yung kayamanan mo, ganun. Kasi yung tao, kayamanan din ng Diyos. Kayamanan ng Diyos yung tao. Kasi mas mahalaga sa Diyos yung tao kaysa yung kayamanan. Mas mahalaga yung Diyos sa tao kaysa yung kayamanan. Ito rin po sabi sa may 18 ng bilang. Siya yung kayamanan mo, di ba? Siya yung pag-aari, sabi ron. Gaya rin sabi rito sa sa may bilang 18:20. At sinabi ng Panginoon kay Aaron, huwag kang magkakaroon ng mana sa kanilang lupain, ni magkakaroon ka ng anumang bahagi sa kanila. Ako ang iyong bahagi at iyong mana. Sa gitna ng mga anak ni Israel, yun siya yung kayamanan talaga, yung Diyos. Siya muna yung una, kasi pag siya yung kayamanan mong inuna, lahat na niya idadagdag sa iyo ng Diyos, ganun. Yung tao, kayamanan din ng Diyos yun. Ito po sabi ng Diyos, ng Panginoong Diyos dito. Kayamanan din ng Diyos yung tao. Tapos, kayamanan din ng tao yung Diyos. Ganun po. Kasi pag may Diyos ka, siya yung kayamanan mo, maliligtas ka, di ba? Pagka wala, di ba? Mapapahamak ka, di ba? Pagka wala kanyang Diyos. Kailangan may Diyos ka. O gaya sabi rito, pagka wala silang Diyos, nangapahamak sila. Sabi rito sa ito, basahin ko sa inyo muli. Ito po sabi sa may mga awit 53:1. Ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos, nangapahamak sila, nagsigawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumagawa ng mabuti. Kita nyo, yung mga walang Diyos, di ba sabi rito, nangapahamak. Kailangan meron kang kayamanan, yung kayamanan mong una, yung Diyos. Siya yung kayamanan mong una kasi mapapahamak ka, hindi ka maliligtas nun Ayun, siya po yung, yung kayamanan na una. Pero yung tao, kayamanan din ng Diyos yun. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Mas mahalaga kasi yung tao sa Diyos kaysa yung mga bagay-bagay, mas mahalaga yun. Mas mahalaga sa kanya yung tao. Ito po sabi sa sa may Malakyas. Ang kayamanan ng Diyos, yung mga tao. Magkayamanan ng Diyos yung tao, mahalaga nga sa kanya yung tao. Ito po sabi ng banal na kasulatan dito. Dito po sa Malakyas 16, sa Malakyas na 3:16 hanggang 18. Ito po. Na magkagayon, silang nakatatakot sa Panginoon ay nagsangusapan at pinakinggan ng Panginoon. At dininig, isang aklat ng alaala ay nangasulat sa harap niya para sa kanila na natatakot sa Panginoon. At gumugunita ng kanyang pangalan at sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw ng aking gawin, sa makatuwid bagay, isang tanging kayamanan. Kayamanan ng Diyos yung tao sa akin. Sa araw na gaya ng mga tao na naawa sa kanyang anak na naglilingkod sa kanya. Ayun, yung kayamanan ng Diyos yung tao. Kayamanan niya, mas mahalaga yung tao sa Diyos kaysa yung kayamanan. Ganun po. Kayamanan ng Diyos yung tao. Basahin ko sa inyo muli rito. Sa may Malakyas 3:17. At sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa araw na aking gawin, sa makatwid bagay, isang tanging kayamanan. Kayamanan niya yung tao Mas mahalaga yung tao sa Diyos. Yung mga sumusunod sa Kanya, kayamanan niya yun Yung mga sumusunod sa utos ng Diyos, sila yung
Kayamanan ng Diyos yun, yung mga tao. Mahalaga nga yung tao sa Diyos eh, kesa yung mga kayamanan. Kasi alam ng Diyos yung sanlibutan, kayamanan dito lilipas. Sabi nga ng banal na kasulatan, di ba, makamit mo man ang buong sanlibutan, kung mawawala o mapapahamak ang iyong buhay, di ba sabi niya. Pag ako at ang aking salita ikinaila ni naman, ikakaila ko rin siya, pagbabalik kong sumasakalwalati ng aking kalwalatian kasama ang mga banal na anghel. Kaya mas mahalaga yung tao sa Diyos. Ito yung tao kayamanan ng Diyos. Ito po sa mga awit 35:4. Sapagkat pinili ng Panginoon para sa kanya si Jacob. At ang Israel na kanyang pinakatanging kayamanan. O kayamanan ng Diyos yung tao, yung mga sumusunod sa kanya. Mas mahalaga sa Diyos yung tao kaysa mga kayamanan. Ganun po. Mas kayamanan ng Diyos yung tao, yung mga sumusunod sa kanya. Kayamanan yun. O ito rin sabi sa Isaias, mas mahalaga yung tao. Kayamanan niya yun. Ito muna sa Lucas po. Dito sa Lucas 9:25. Banal na kasulatan dito. Mas mahalaga yung tao kaysa kayamanan sabi ng Diyos dito. Dito po sa Lucas 9:25. Sapagkat ano ang papakinabangin ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala o mapapahamak ang kanyang sarili. O yun Kaya makamit mo man yung buong sanlibutan mapapahamak ka naman kasi mahalaga sa Diyos yung tao Sapagkat ang sino man magkaya sa akin at sa aking mga salita ay ikakaya ng anak ng tao pagparito niya nga sa kanyang sariling kalwalatian at sa kalwalatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Mas mahalaga sa kanya yung tao Kayamanan ng Diyos yung tao, ganun, kayamanan ng Diyos yun. Yung mga sumusunod sa kanya. Pero kayamanan din natin yung Diyos, siya yung tunay na kayamanan. Para maligtas tayo, binibigay ng Diyos yung kayamanan, di ba? Sa taong may pagsasampalataya sa kanya, secondary lang yun Yung kayamanan sa lupa. Ang una nating kayamanan yung Diyos. Pero hindi natin